Ah, yung related rates is also called time rate problems. So, yun yung other term. So, kasi, very familiar tayo sa related rates. Pero, pag ibinigay sa atin o sinabi sa atin yung time rate problems, parang naguluhan tayo. So, dapat alam natin yung ibang term o yung synonym dun sa related rates. Time rate problems pala yun. Kaya siguro siya sinabing related rates because lagi siyang with respect to time. No? Lagi siyang with respect to time. Yung concept niya is with respect to time. So, yung increase or decrease with respect to time. No? Yun. Yung angat at pagbaba ng isang bagay with respect to time. Na eventually, kailangan ng mga comsci yan. Kung akong tatanungin kasi doon lang ako makaka-relate dahil yun naman talaga ang aking kumbaga sa yun ang aking forte o yun yung aking specialization. Hindi naman po kasi sinabi kong forte napakagaling ko doon, hindi. Di ba? But for those people who doesn't know or doesn't have a clue kung ano yung ginagawa sa IT at ComSci, yun sigurong maitutulong ng differential calculus o ng related rates o ng time rate problems. Hindi natin kaya nga sa English, di ba, may pinapag-aralan yung synonym, antonym, homonym. So yung synonym ng related rates is time rate problems. Napaka-importante ngayon. Ano muna tayo dun sa involving angles o yung sa SOHCAHTOA. Kasi yun yung real life yung pagdating dun sa part na yun ng related rates, yun yung applicable sa pang-araw-araw na buhay ng bawat tao. Diba yung ganyan. So, especially in engineering and in science, diba? So, yun lang pa.